Ate, ate. Ate, ate. Ate, ate, tignan mo. Walang klase. Ayan, ba't pa ba yan? Walang klase. Sabihin natin mga kaibigan natin. Dito natin sila. Assalamualaikum. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart. Ba't kayo na? Asan yung iba? Hindi namin alam. Morning class. O, ba't kayo lang? Hindi po namin alam. Sige, hintayin natin sila ng mga 10 minutes. Sa palagi ko, kailangan namin tawagan sa refund. Sige ni, gawin na lang. On the shoulder, feeling about. Hello, Gian? Uy guys, sana kayo mag-start ng long fish ni ma'am. Ha, may klase pala. Guys, may klase pala. Patay tayo, guys. Ang video na iyon ay nagpapakita na hindi dapat agad maniwala sa mga post. Dapat siguraduhin tama ang impormasyon bago paniwalaan. Ngayon, ipapaliwanag ko ng mabuti ang tamang paggamit ng social media. Sa panahon ngayon, hindi maikakailan na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang social media. Dito tayo nakipag-ugnayan sa pamilya at kaibigan, nagbabahagi ng ating mga karanasan at kumukuha ng impormasyon. Dahil sa bilis ng teknolohiya, mas madali nating maabot ang iba. Ngunit, kasama rin nito ang mga hamon tulad ng maling impormasyon, cyberbullying, at labis na paggamit na maaaring makaapekto sa ating mental health. Mahalaga na gamitin natin ang social media ng responsable. Dapat tayong maging maingat sa ating binabahagi. Siguraduhin tama ang impormasyon pinampaniwalaan natin at iwasan ang anumang kilos na maaaring makasakit sa iba. Ang tamang paggamit ng social media ay mahalaga upang mapanatilian ang isang positibo at ligtas na online na kapaligiran. Sa pagiging responsable, maingat at mapanuri, makakaiwas tayo sa maling impormasyon, cyberbullying at iba pang negatibong epekto. Gamitin natin ang social media ng may respeto at malasakit sa iba. Sana ay may natutunan kayo ngayon at magamit ninyo ang tamang paraan ng pakikisalamuha online.